Ang storyang ito ay pinamagatang Best Friend Love Story by Jerome. Episode 2. Simulan na natin ang kwento. Dumating na yung finals week. Natapos na rin yung exams namin sa mga minor subjects. 2 na lang yung natitira. Chem tapos Advanced Algebra. Ang masakit lang sabay sila sa isang araw. Pinagplanuhan ata yun ng mga prof namin para mahirapan talaga kami. Habang nag-exam sa algebra, napangiti ako sa problem number 3. Paano ba naman? Parehong-pareho sa binigay ko kay Harvey nung tinuturuan ko siya. Iba lang yung given. Ito yung nag-iisang problem na hindi niya nasagot ng tama. Naalala ko rin yung ganda ng kanyang mga mata. Kung paano kami nagtitigan. Yung boses niya nang sinabi niyang, "Ang gwapo mo pala." Pati yung ngiting binigay niya sa akin matapos kami magbiruan. Lahat ng yun, naaalala ko. At parang nawala yung focus ko sa exam. Tinignan ko si Harvey. Katabi ko lang kasi siya kaya hindi ako nahirapan lumingon. At napansin ko nakangiti siya habang nagsasagot. Siguro, nasa same problem na rin siya. Sabi ko sa isip ko nun. Natapos na rin yung exam. At sa wakas, sem break na. Nagkayaan mag-inuman sa bahay ni Ed. Kablock namin, kaso hindi ako umiinom Malayo kasi ang pamilya namin sa mga bisyo. Kaya hindi ako nakasama. At uuwi na lang ako para makapagpahinga. Sige na bro, sumama ka na Kahit wag ka na lang uminom, basta nandun ka. Pilit sa akin ni Harvey. Hindi na talaga, Harbs. Babawi ako ng tulog Mag-enjoy na lang kayo Pagtatanggi ko pa. Fine, pero next week sabay tayong kukuha ng grades. Wag mo akong uunahan Oo, sige po. Sabay tayong kukuha ng grades. Promise. Thank you, best friend. Sabi sa akin ni Harvey nun. Tapos, nakangiti at nakatingin siya sa akin. Gaya nung gabing tinuturuan ko siya. First time niya akong tawaging best friend. Tapos, parang natutuwa ako kasi wala pa ako naging kaibigan tulad ni Harvey Ang swerte ko talaga sa kanya. Alam mo, Harbs, ang drama mo, no? Sagot ko sa kanya at nagtatawanan kami. Mag-isa ako naglakad papuntang dorm. Nakakalungkot. First time ko kasi hindi kasabay si Harvey Walang kakwentuhan. Walang umaakbay sa akin. Wala rin nagpapangiti. Ano ba yan? Ang drama ko naman. Pagdating ko sa dorm, inayos ko na kagad yung mga gamit ko para makauwi na. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng note sa may kama ni Harvey. Harbs, huwag uuwi ng lasing Mag-iingat ka lagi. Rom. Natuwa lang ako sa ginawa ko at pumunta na ako sa station para makauwi. Nakita ko dun si Melanie. Nag-iisa. Naalala ko na pareho nga pala talaga kaming taga-South. Tinabihan ko siya kahit na hindi kami masyadong close. Crush ko kasi dati siya kaya hindi ko nalalapitan. Pero as classmates, nag-uusap din naman kami paminsan-minsan. Hi Melanie. Uy, Rom. Umuwi ka na rin? Hindi ka ba sasama kina Ed? Diba, andun si Harbs? Oo. Nandun si Harbs. Hindi naman ako umiinom kaya hindi na ako sumama. Ang weird naman. Hindi ako sanay na hindi kayo makita magkasama ni Harbs. Ha? Talaga? Oo. Lagi kasi kayo magkasama. Papasok ng classroom, lalabas sa campus, tapos lagi pa kayo nagtatawanan na nagkukulitan. Dahil pa nga mag-best friend
Hindi naman, Mel. Ganun lang siguro kami. Kasi magka-dorm din kami ni Harvey. Ang haba na naging usapan namin ni Melanie. Hanggang sa van, nagkukwentuhan pa rin kami. Ang dami niyang kwento tungkol sa mga kablock namin na hindi ko masyadong ka-close. Yung kakulitan nila sa likod ng classroom habang nagdi-discuss, yung pinaka-boring na prof, tapos yung mga kalokohan nila tuwing break time sa may cafeteria. Tawa ko ng tawa sa mga kwento niya kahit na tahimik sa loob ng van. Sayang nga lang kasi nakarating na kami sa aming destinasyon. Tapos nagkanya-kanya na ng landas. Lumipas ang unang linggo ng sem break at hindi ko alam kung bakit pero miss na miss ko na si Harvey. Siguro kasi sobrang boring sa bahay. Laging walang magawa kundi manood, magbasa, kain tapos tulog. Hindi ako sanay na wala siya. Iba yung feeling. Walang maingay, walang magulo. Wala yung best friend ko. Naging magka-text kami ni Melanie ngayong sem break kaya medyo nawala din yung pagiging bored ko. Siya yung laging nag-uumpisa ng topic. Nangangamusta tapos ang bilis pa niya mag-reply. Nakakatuwa lang at naisip ko kung bakit hindi kami naging magkaibigan dati pa. Ka-text ko si Mel one night Saturday. Kaso pagod na ako kaya tinext ko siya ng matutulog na ako. Matulog ka na rin at good night. Tapos nag-reply siya ng okay po, sweet dreams. Mga after 5 minutes, may nag-text ulit. Ang kulit naman ni Mel. Sabi ko sa sarili ko noon. Pero pagbukas ko ng message, nagulat ako. Si Harvey pala yung nag-text. Bro, kamusta na? Miss mo na ako, no? Text ni Harvey, tapos natawa lang ako. Loko ka, ikaw yata ang nakamiss sa akin eh. Ikaw yung unang nag-text eh. Reply ko kay Harvey noon. Oo nga, Rom. Miss na kita. Sabay tayo kuha ng grades ha, sa Monday. Natuwa ako sa reply niya. Especially dun sa, oo nga, miss na kita. Hindi lang ako yung nakakamiss sa kanya. Sabi ko sa isip ko. Sa Tuesday na lang tayo kumuha ng grades para walang masyadong tao. Reply ko sa kanya nun. Sige. Walang problema, Rom. Thanks, bro. Good night. Hindi na ako nag-reply. Paubos na kasi yung load ko that time eh. Hindi pa kasi uso yung ali nun, guys. Pero napangiti ako bago makatulog. Dumating na yung Tuesday at magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Kabado sa grades. At excited kasi makikita ko na ulit yung best friend ko. Pagdating ko sa school, nakita ko agad si Harvey, nasa may gate. Harbs, ang aga mo ah, sabi ko sa kanya. Siyempre, excited ako na makita ka eh. Tapos ginitian niya ako noon. Ang drama mo talaga, Harbs, kahit kailan, no? Pumunta na kami sa kung saan makukuha yung grades namin. Malapit na kami doon. Nang bigla siyang tumigil. Naglalakad pa ako pero bigla niyang hinawakan yung wrist ko. Oh, Harbs, ano nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Ano kasi, Rom eh? Kinakabahan ako sa chem. Paano kung hindi ako pumasa? Kitang-kita yung takot at lungkot sa mga mata niya. Papasa ka, Harbs. Maniwala ka lang. Sabi ko sa kanya with direct eye contact. Sa ginawa ko, naniniwala ako na kahit papaano nabawasan yung takot na nararamdaman niya. Tumangu-tangu lang siya at napangiti sa akin. Tara, Rom, sabi niya sa akin. Nahawak pa rin niya yung kamay ko. Nakarating na kami sa office ng dean namin. At si Harbs ang nauna sa pila. Yung grades namin, nakaprint sa isang paper at nakatupi itong binigay sa amin. Bubuksan ko na sana yung akin. Nang biglang, mamaya na. Sabay tayo, dun sa may tambayan, Rom.
Pagdating namin, dun sa may tambayan, tinanong ko siya, "Ano Harbs, ready ka na ba?" Tumango lang siya at nagsimula akong magbilang. "Okay, game. 1, 2, 3." At sabay naming binuklat ang papel na naglalaman ng grades namin. Tinignan ko isa-isa ang bawat marka na nakalagay sa papel ko. Pasado naman lahat. Medyo matataas din naman. Naisip ko nang bigla akong yakapin ni Harvs. Nagulat ako. Ang higpit ng yakap niya. "Pasado ako, Rom! Thank you talaga, ha? Tinuruan mo kasi ako eh. Alam mo, the best ka talaga." Sabi niya sa akin na nakayakap pa rin. Tinapik-tapik ko naman yung likod niya na parang gusto ko rin siyang yakapin. "Sabi sa'yo, Harbsy, maniwala ka lang." Doon na siya bimutaw sa akin. Kitang-kita yung tuwa sa mga mata niya. "Ikaw, Rom, kamusta yung grades mo?" Tanong niya sa akin. Yung sa akin? Okay lang naman." "Congrats bro, pasado ka." "Salamat, Rom." Tapos todo ngiti si Harbs. Pumunta kami sa malapit na coffee shop. Nag-order ako ng favorite ko, banoffee pie. Pero isa lang. Ang mahal kasi eh. "Tikman mo to. Favorite ko yan." Sabi ko kay Harbs noon. Pinagsaluhan namin yun at nagkwentuhan kami. Ito talaga yung na-miss ko eh. Yung sipag niya magkwento. Lagi nagpapatawa tapos mangiinis. Iba talaga yung feeling pagkasama ko si Harvey. Masaya ako. Ang tagal namin dun sa coffee shop. Walang kamatayang kwentuhan. Yung tipong parang hindi kami nagkita ng 1 taon. Dito, bigla niya nakwento yung tungkol sa mga ex-girlfriends niya. Nakwento niya kung paano siya niloko at sinaktan nung una niyang girlfriend. Sa mga kwento niya, totoo nga yung sinabi niya sa akin dati. Sobra-sobra siya magmahal. Kaya nung nalaman niya yung mga kalokohan na ginawa sa kanya ng ex niya, halos tumigil ang mundo ni Harvey. Hindi siya nakapag-aral ng maayos. At lagi na lang umuwi ng lasing. Yung pangalawa naman niya daw, ay bigla na lang nakapag-break after 7 months. Kasi hindi na siya mahal. Naiintindihan naman yun ni Harbs. Kaya hindi siya kasing sakit nung una. Alam mo, Rom, ang daya nga eh. Parang walang may kayang magsukli ng pagmamahal, kagaya sa binibigay ko. Tahimik niyang sabi, matapos ang kwento niya. Tapos, ngimitian niya ako. Siguro kasi alam niyang ang drama mo talaga ang masasabi ko. "Bata ka pa nun, Harbs. Huwag ka kasing excited. Darating din yan," sabi ko sa kanya. "Bro, ano sa tingin mo? Kung ligawan ko kaya si Tin?" Biglang sabi sa akin ni Harbs. Hindi ko alam kung bakit pero parang nalaglag yung puso ko. Yung feeling na bigla ka nasaktan deep inside. Hindi ako nakasagot agad. Hindi ko kasi alam yung sasabihin eh. "Rom! Uy! Jerome! Okay ka lang?" Tinawag niya ako. "Ha? Oo naman. Kasi, ang labo mo eh. Magdadrama ka tungkol sa ex mo tapos biglang may liligawan ka pala." Palusot ko sa kanya. "Saka teka, mahal mo ba si Tin?" Dagdag ko pa. Doon niya na sa akin nagkwento na noong nagiinuman sila sa bahay ni Ed, umamin si Tin na crush niya si Harbs. Simula noon, lagi na raw niyang iniisip si Tin at magka-text pa sila buong linggo. Kung pwede ko lang sabihin na, "Huwag mo siyang ligawan, Harbs." Sinabi ko na. Pero, sino ba ako para sabihin yun? Best friends lang naman kami. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Ang alam ko lang, mali. At hindi ito dapat pairalin. Nagsimula na yung 2nd sem. Magka-dorm pa rin kami ni Harbs. Siyempre, best friends pa din. Halos
Kami-kami pa rin yung magka-classmate, except yung iba na may bagsak. Irregular na sila, as usual. Sabay kami ni Harps naglalakad papuntang school. First day ng second sem. Nakwento nga niya na nililigawan na niya si Tin. Ako naman, kunyari masaya para sa kanya. Pero ang totoo, naiinis ako na may nililigawan siya. Pagdating namin sa classroom, since bagong sem, bagong seating arrangement, tumabi si Harps kay Tin na talaga namang ikinalungkot ko. Tinawag naman ako ni Melanie at nagsenyas na bakante pa yung upuang katabi niya. Kaya naman, doon na lang ako naupo. Masaya naman talaga doon sa likod. Marami nga lang talagang kalokohan. Pero alam din naman nila kung kailan magseseryoso. Masaya man sila kasama, iba pa rin yung feeling kapag si Harvey yung kakwentuhan at kakulitan ko. Iba na kasi ngayon eh. Si Tin na yung lagi niyang kasama. Kapartner sa mga projects, katulong sa mga homeworks. Napapadalas din yung kanilang gala. Gala daw. Silang dalawa lang naman. Nagkakasabay na lang kami ni Harvey tuwing papunta sa school. Tapos, minsan na lang pag-uwi. Kasi, sinasamahan pa niya si Tina mag-aantay ng sundo. Kaya, lagi na niya akong pinapauna. Ang dating maingay at magulong dorm namin, ngayon ay tahimik at walang kabuhay-buhay. Si Harvs kasi, either lagi siyang nasa phone or may ka-chat. Isang gabi, mag-isa lang ako sa dorm. Nagre-review para sa quiz namin bukas. Wala pa rin si Harvs. Kasama pa rin niya siguro sa Tin, sabi ko sa isip ko. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Dumating si Harvey na mingiti hanggang tenga. Lumapit siya sa akin. Tumabi sa akin sa may kama. Tapos bumulong siya. Rom, alam mo ba? Kami na ni Tin. Alright, happy Thursday morning everyone. Isang maulang umaga. Please stay dry guys. Mahal at bawal po magkasakit ha. And wherever you're listening right now, please take care of self, okay? Balik tayo dun sa story ni Rom. Ang sakit kasi nun yung best friend mo pala na mahal mo tapos may mahal palang iba or may gusto palang iba. Magpakatotoo na kaya si Rom. Sasabihin niya kaya yung totoong nararamdaman niya sa best friends niya. Medyo mahirap kasi yung situation ni Rom because let's admit guys, most of the time mas nagtatagal ang friendship versus yung romantic relationship. Well, abangan natin ang magiging desisyon ni Rom sa next episode. At ikaw, kung meron kang stories na gustong i-share, i-email mo na yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do so. I-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang guys at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.